Magandang araw po sa ating mga OFW. Para po sa ating mga OFW na gustong umuwi ng Pilipinas, bago po tayo umuwi, 3 to 5 days before yun ng ating flight, kailangan po muna nating mag-registered sa OFW Assistance Information System. So, search po natin yung oasis.owa.gov.ph. Then, enter lang po natin yung link. Okay po. So, yung tanong po natin, ano po yung layunin ng OFW Assistance Information System? So, yung Oasis po, yung layunin niya po is pag umuwi po tayo ng Pilipinas, ito po ay magsisilbi ng ating form para sa ating free quarantine facility at libreng sakay pabalik ng ating mga probinsya sa Pilipinas. So, click lang po natin yung link. Then, click po natin yung register. So, fill up po natin yung mga information na dapat nating lagyan. Kung makikita nyo po sa system, meron po siyang red asterisk. Yung meaning po ng red asterisk is yun po yung mga important details na dapat nating lagyan. So, fill up lang po natin. So, for example, yung pangalan natin ay Jose Mariano Jacinto. So, lagyan po natin ng pangalan. Kung meron po tayong suffix, yung meaning po kung junior, senior, or the second, the third, pwede po nating lagyan. Pero kung wala naman po, no need na pong ilagyan. So, fill up lang po natin yung ating information. So, sa passport and travel, so, kailangan maging maingat po tayo sa paglagay ng ating passport number. So, enter po natin yung tamang number. Double check lang lagi para iwas tayong magkamali. So, sa birth date, yung birth date po, kaya, for example, tayo po ay 1996. So, sa system po ng Oasis, medyo hassle po siya sa part na ito. Gawa nga ng hindi po natin siya maida-direct ng year. Kunyari po tayo ay 1996. So, kailangan nating backward yung ating backward arrow. Click lang po natin. So, dapat maging matyaga po tayo kasi medyo hassle po sa part na to. O kung tayo man po ay mga year 1975, 1970, nako, mas matatagalan po tayo. So, yung key lang po natin dito is patience. So, click lang po natin yung ating backward arrow. Ayun, medyo matagal pa yung ating year 1996. Okay, for example, tayo po ay December 20. Then, pag click nyo lang po yung date, saka click yung set. Sa 6 po, lagay po natin yung kasarian natin. Civil status, kung tayo po ay single, married, separated, or widowed. So, kung sa case ko po is single. Sa religion po, either Catholic, Islam, or others. Yung others po is kung tayo po ay mga born again, pwede po nating ilagay. So, sa case po natin, tayo po ay Catholic. Kung others man po, specify lang po natin yung ating Ngayon po, yung sa Facebook account, lagyan po natin kung ano po yung mga account natin na nakapangalan sa Facebook. So, kunyari, tayo po ay pangalan, lagyan lang po natin sa mobile number. Paalala lang po mga ka-OFW, yung mobile number po is
yung sa Pilipinas. So kung tayo po ay galing sa ibang bansa, so wala pa po tayong mobile number na galing sa Pilipinas. So yung dapat nating gawin dito is kung ano yung mga mobile number ng ating kamag-anak doon na pwede nating, in case na pwede nilang i-contact, is yun na lang din po na yung ilagay natin. So for example, kung may number ka ng brother mo, then yun na lang po yung ilagay natin. Yung sa email address, ito po yung napaka-importanting ito po ay napaka-importante sapagkat dito po sila mag-send ng ating confirmation sa ating email address. So region po, so sa case ko po, tayo po ay region 6. Set nyo lang po yung done. Yung province, municipality, kung ano po tayong municipality, barangay, subdivision, kung tayo po ay nakatira sa subdivision, pero kung hindi naman po is no need na po. Pwede natin pong lagyan ng none. House number, kung ano po tayong house number or street. So sa case po namin po 6. Nature of work, kung ano po yung trabaho natin sa ating pinagtatrabahuhan. So sa case po natin, tayo po ay land base kasi nagtatrabaho tayo sa Abu Dhabi as a teller. So land base po yung ilalagay natin. So kung tayo naman po ay OFW or mga seaman, lagay po natin yung sea base. So sa case po natin, tayo ay land base, click lang po yung that. Sa occupation, country, work or flag. So tayo po ay nakatira sa United Arab Emirates. So enter po natin. Sa name of employer, kung ano po yung company yung ating pinagtatrabahuhan. Kung yung mga kababayan man po nating mga OFW na nagtatrabaho sa bahay, yung pangalan po ng ating sponsor, yun po yung ating ilalagay sa information. So ayun. So address po, lagay po natin kung saan po tayo nakatira, saan po tayo nagtatrabaho, sorry. Name of foreign recruitment agency, para po ito sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay na recruitment agency or sa mga company din na nakapagtrabaho dahil sa ating mga recruitment agency. So ilagay po natin yan. So sa case po natin, wala po tayong recruitment agency nang pumunta tayo dito. So lagay na lang po natin is none. Pero sa mga meron po, lagay po ninyo yung inyong mga details. So sa current employment status, ano po yung ating status? No work, no pay, laid off, end of contract, nakabakasyon, or amnesty recipient. So sa case po natin, kung tayo po ay magbabakasyon, lagyan po natin ng on vacation. Okay, so sa contact person in case of emergency. So para po sa akin, kung ano po yung number na nilagay po natin sa unang number na nilagyan po natin, pwede po nating ilagay doon, or kung meron naman po tayong ibang option na number, pwede po nating ilagay yon. So contact person, kung kaninong number yon. For example, kaya Juana de la Cruz. So kung para sa akin, yung mobile number ay same lang po nung kung ano po yung number na binigay ko nung nasa unahan, para in case po
at least makontak po nila itong number na to. So relationship to the contact person, kaano-ano ba natin, parents, spouse, sibling, child, or others. So kung mga kaibigan mo, pwede mo pong ilagay yung others. So sa case ko po is siblings. So click po natin yung siblings. Yung sa please specify po, ito po yung kung others yung sinulat nyo po. Okay, sa specific needs, kung tayo po ay person with disability, elderly, matanda na, 60 years old and above, traveling with infant or child. So traveling with infant or child, so sa mga 7 years old pababa, mga buntis or mayroong pre-existing condition. So kung wala naman po is no need na po nating lagyan. So nature of repatriation, bakit po tayo uuwi? Nature of pinauwi ba tayo ng Philippine government, ng bansa na pinagtatrabahuhan natin or host government, employer or ating agency, or sarili nating expense. So sa case po natin, kung tayo po ay magbabakasyon, click lang po natin yung own expense. Yun sa flight details po, lagay po natin kung ano po tayong airlines. So for example po, dito po sa Abu Dhabi, kung sasakyan ko po is Etihad Airlines, so sulat lang po natin Etihad Airlines, then sulat po natin yung ating flight number. So for example, ito po yung ating airline saka flight number. So date of flight, so paalala lang po sa ating mga kababayan na gustong umuwi, fill up po natin ang ating Oasis 5 to 3 days bago po tayo umuwi. So sa case po natin, kung tayo po ay uuwi ng April 23, so click lang po natin yung date saka iset. Sa airport of origin, tayo po, kung tayo po ay galing ng Abu Dhabi, sulat po natin yung airport ng Abu Dhabi or Dubai, or kung kayo po ay nasa Saudi, Hong Kong, Singapore, or kung ano man pong airlines yung inyong or airport ang inyong sasakyan, sulat po natin doon. So kung tayo po ay connecting airport, sulat po natin. Pero usually naman sa mga bansa na uuwi sa atin, direct lang po siya sa NAIA. So if possible, kung meron naman pong mga connecting, sulat po natin dito. So airport of destination. So airport of destination, NAIA Terminal 1, date of arrival. Set lang po natin yung date. Then expected time of arrival, anong oras kayo uuwi. So kung mapapansin nyo, hanggang into 24. So for example, kung tayo po ay alas 12 makakadating doon sa ating pupuntahan, so alas 12 ng tanghali, so click po natin yung 12. Done. Okay, so sa ilalim po nito, kung hindi ka pa nakakatanggap ng DOLE AKAP one-time financial assistance, ito po yung para sa ating mga kababayan na uuwi ng Pilipinas na nawalan ng trabaho or nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ng COVID-19. So kung tayo po ay nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19, pwede po natin tong i-click. Then enter po natin mamaya. Pero kung wala naman po, kung magbabakasyon lang naman, click lang po natin to, tapos click po natin yung submit application. Okay. Pero yung mga ka-OFW natin na uuwi dahil sa pandemya ng COVID-19, nawalan ng trabaho, so check lang po natin. So paalala lang po sa mga ka-OFW natin na gustong mag-fill up ng form ng AKAP or for application of DOLE AKAP financial assistance, bago po tayo mag-fill up nito, paalala lang po, scan lang muna natin yung mga documents na needed para sa DOLE AKAP financial assistance. Ito po ay ang
pagbibigay ng 10,000 pesos sa mga OFW natin na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. So, okay. So, pag nascan nyo na po yung inyong passport, airline ticket, boarding pass, saka proof of employment. So, it's either employment contract, OEC, work permit, visa, or re-entry. So, once na nascan nyo na siya, enter nyo lang yung photo, enter nyo lang po, choose file, then click lang po kayo kung anong photo doon sa iniscan yung mga documents. Okay. Tapos, basahin at lagyan ng check ang nararapat na sagot. Ito po yung para sa ating DOLI AKAP, yung sa financial assistance ng 10,000 pesos. So, kung ikaw ay hindi ka pa nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa employer na wala ng trabaho sa COVID-19, na antala ng pagbabalik ng trabaho, kung pasok kayo sa tatlong yan, pwede nyo po siyang submit application po siya. Pero pag meron po kayong isa na alam nyo naman na hindi, then no need na po, kasi kahit anong click nyo ng submit is hindi po siya masasubmit. Kahit anong click nyo po siya ng submit application, hindi po siya masasubmit kung meron pong nakablangko. So, para lang po to sa mga kababayan natin na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. So, kung wala naman po, kung meron naman po tayong blanco, diretso na po tayo doon. So, tayo magbabakasyon lang. So, no need na pong lagyan. Ayun. So, kung hindi naman po tayo nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19, so pwede na po tayong mag-direct ng I-certify that the information submitted in this registration is true and correct. Then, click po natin yung submit. Okay po. Thank you po mga kabayan. Sana po ay natulungan ko kayo sa kunting impormasyon sa pag-fill up ng OASIS information assistance or OFW assistance information system. Thank you po. Subscribe to my channel. Thank you po mga ka-OFW.